Okay, eto na nga mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin, syempre galing sa Balitang Pinoy TV. Si PBBM daw kasi, ano daw, parang kung hindi lang siya presidente, sasama siya sa rally. Baka nakakalimutan niya kung ba't may nagrarally. Baka nakakalimutan niya kung ba't nagrarally yung mga tao dahil sa kanya. Hey! Tapos gusto niya sumali, no? So gusto niya pabagsakin sarili niya, parang ewan, mga kapatid. Ito na mga kaibigan, i-play na po natin. Siyempre, galing sa Balitang Pinoy TV. I-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Simulan na po natin ito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Yes, i-play na natin. Sinagot niya ang patungkol dito kay sa isang reporter. I'm not so sure kung anong mainstream media yon. Basta ang sinabi doon sa tanong na ikaw ba ay laging nabanggit ang pangalang Zaldico at Martin Romualdez, willing ka ba na yung independent body mo na ginagawa mo na pati itong pinsan mo na si Martin Romualdez ay maimbestigahan rin? Actually, dapat ang magiging sagot niya, oo. O hindi naman, kaya sige, maganda yan. Kaso, pag binabanggit si Martin Romualdez, parang ibinablock niya agad eh. Parang huwag kayo maniwala sa mga sabi-sabi, ganyan-ganyan. No? Dapat pag may sinabing pangalan, imbestigahan. O halimbawa, si BP Sara. O kasama na naman ang mga Duterte. Duterte na naman may kasalanan. Paimbestigahan yan. O. Ngayon, pag napaimbestigahan at malinis naman si BP Sara, tigilan mo na. Huwag mo naman paabutin na naman ng 1 taon, puro Duterte na lang. Ganun. Ngayon, halimbawa si Zaldico naman, o paimbestigahan. Kung malinis, di malinis. Ganon. Romualdez, paimbestigahan. Hindi, kasi ganyan. Nyek. Pagdating kay Romualdez, sample lang yon, no? Pag may mga pangalan po, pwede paimbestigahan. Ganun lang naman, wala namang masama eh. Kung maganda nga yan, mapatunayan na hindi talaga siya. O kaya pagpaliwanagin. Pero magpasa hanggang ngayon, laging sinasabi, hindi tayo mag-alo sa mga korap, sa mga magnanakaw sa gobyerno. Wow, nagsalita mismo. Sabi nga doon sa isang napanood ko, ang pinakamagaling magnakaw, yung pinakamagaling magpanggap. Yung pinakamagaling mag-corrupt, magnakaw ng pera ng bayan, yung pinakamagaling magpanggap. Okay, tuloy tayo. Hindi sabi niya. Palike tayo ha, palike po. Maraming salamat. Pa-comment na rin kung tama ako, no? Balitang Pinoy TV. Yes, tapos comment na rin ganyan. Duterte pa rin, yan. Okay, magandang hapon po sa ating lahat at panibagong reaction dito kay Presidente Bongbong Marcos sa kanyang press briefing sa Malacanang. At isa sa mga highlights doon ay sinabi niya na kung hindi pa lang siya presidente ay sasali siya sa rally. Yan ang ano niya. Kung hindi pa raw siya presidente, sasali siya sa rally. Sabi ko, parang may sablay doon sa sinabi niya. Kasi nagrarally naman kami. Ang mga tao, sa pagkakaalam ko, nagrarally yung mga tao kasi gusto nilang mapatalsik ka. So, Ewan ko bangag talaga magtrabaho. Diba? Kaya siguro ganyan. ngayon ikaw, kung hindi ka pa presidente, gusto kang sasali sa rally para patalsikin mo ang sarili mo. Ganon. Wala sa katinuan. Siguro ang ibig niya sabihin, magrarally siya para sa mga korap. Alam mo, kahit presidente ka, sige sabihin na natin, kung ba't gusto mong magrally, para pabagsakin sarili mo. Hindi, ganito po. Mr. President naming mahal. Kung gusto niya, magrarally siya para sa katiwalian. Huwag mo nang, kung hindi lang ako presidente. So, ibig sabihin, presidente ka, wala kang pakialam doon sa rally. Pwede natin sundan yung sinasabi niya eh. Tama naman ako, di ba? Ngayon presidente ka, ayaw mo sumama sa rally. Bakit? Ba't ayaw mo sumama kasi presidente ka? Pero kung hindi ka presidente, sasama ka sa rally. Ang ibig sabihin nun mga kapatid, kung hindi ka presidente, concern ka sa taong bayan. Pag hindi ka presidente, mamahalin mo yung mga kababayan natin kasi nga naiinis ka na, magrarally ka na. O ngayon, dahil hindi ka magrarally, presidente ka, nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo na ang luhet.
Nasa iyo ang kapangyarihan ngayon. Kahit maraming nagrarally dyan, wala namang panamayan kung ikaw ang presidente. May magagawa ka, mas may magagawa ka. Mismo sa bibig mo na nang galing. Tama po, di ba? Palike po tayo mga kapatid, ha? Presidente ka, hindi ka makakapag-rally, mas may magagawa ka ngayon para tutukan kung sino talaga yung kurap. Ganun yun. Dami mong puro kasi sat-sat to eh. Puro sat-sat, puro bintang, puro utang, puro sat-sat, tapos si Sisi, Duterte. Pag-aaral Duterte. Di naman siya, no? Yung mga... Okay, mga kabingan, tuloy natin. Isa yun sa mga highlights, ha. At sinagot niya ang patungkol dito kay sa isang reporter. I'm not so sure Ayan. kung anong mainstream media yon. Basta ang sinabi doon sa tanong na ikaw ba ay laging nabanggit ang pangalang Zaldico Ayan. at Martin Romualdez. Willing ka ba na yung independent body mo na ginagawa mo na pati itong pinsan mo na si Martin Romualdez ay maimbestigahan rin? Ayan, dapat ang ine-expect natin bilang presidente niya. Ang isasagot dapat niya dyan na, syempre dapat paimbestigahan kung sino man yung mga nabanggit. Diba? Para mapatunayan at para malinis. Ganun sana. Hindi sabi niya, wala namang maniniwala sa akin siguro kung hindi ko yan gagawin. Di ba? So sabi ko sa sarili ko, kasi Wala namang maniniwala sa akin kung hindi ko naman yung gagawin. Parang lumilipad pa ata utak ko. yung independent na na body na ginagawa mo ngayon to investigate these people who are involving this anomaly of the flood control projects, Yeah. ewan ko na lang kung yung independent body na yan ay pupunta yan kay Martin Romualdez. Wag mo na kaming budulin kasi kaya nga kami, lahat ng mga pinagsasabi mo ngayon, hindi na nga kayo pinapaniwalaan ng taong bayan kasi marami ng beses na ang dami mong satsat pero hindi mo naman ginawa. Ganun yan. Lagi na lang sasatsat. Halimbawa, may nakitang gulo. Turo dito. Tapos, malalaman na lang natin, Duterte na naman yung pinupunto na naman nila. No? Wala. Puro ganun. So, ngayon, sasabihin mo na, wala, pati pinsan ko. Kung aabot sa kanya yung investigasyon, walang sasantuhin, iimbestigahan. Ang tanong, yung independent body na ginagawa mo, aabot ba yan kay Martin Romualdez? Hindi. Ihiwalay niya yan, yung decolor tsaka sa puti. Ihiwalay niya yan. Yan ang pinaka-question kasi tingnan natin na wag puro dakdak sa bibig mo. Okay, iba kasi yung magdadakdak ka sa bibig mo kaysa gagawin mo talaga. Hindi nga natin alam kung meron nga pa talagang investigasyon o salita. Maraming beses ka ng ganyan. Yung dati, sinabi mo, 5,500 flood control projects na ang nag-ooperate. Ang yabang-yabang mo doon sa zona. Yun pala, 5,500 palang problema ang ibinigay mo sa taong bayan. Di ba? Kaya nga bangag nga talaga eh. Bangag sa pagtatrabaho, di ba? Hindi niya alam eh. Tapos pinagtanggol niya pa yung 5,500. Meron naman talaga eh. Kaso na-overwhelm lang. Binangga kasi. Yung barko binangga eh. Ano yung binangga? Tapos nagbaha lahat. Tapos ito naman yung isa sabihin na ganyan talaga sa Metro Manila. Binabaha nga, no? Tapos biglang sabi, dapat paimbestigahan yung Davao. Paimbestigahan dahil sa baha. Ay, mga kapatid. Wala talaga tong mga to, no? Ewan ko ba, hanggang kailan kaya tayo magiging ganito? Isisi nyo na lang lahat. Sabi nga kahit daw yung mga dinosaur noon, kaya daw nawala. Di umano. Inubos po ng mga Duterte yung mga dinosaur noon. Kaya nagka-World War I, II dahil po sa Duterte kasi masyadong matapang. Ano pa rin pwede niyong isisi sa mga Duterte? Isisi nyo lang ng isisi. No, ganun lang naman eh. Kaya magagawa. Puro Duterte na lang may kasalanan. Kakasisi nyo sa Duterte, sinisingil kayo ng baha. Kada umuulan ng malakas, natatandaan ng mga Pilipino yung sinasabi nyong flood control, na may flood control daw, wala naman pala. Pinagtanggol nyo pa meron naman meron. Tapos nung nag-imbestiga na si Marcoleta, sumabay na silang manggulo sa pag-iimbestiga. Bakit? Matitiklo sila, kaya nagkuha sila ng pamanggulo doon sa Senado na walang ginawa kundi nag-abuga-buguduhan.
Mas pinaniniwalaan niya yung sarili niya kaysa doon sa abogado. Sa bagay, may ganun naman talaga. May anti-clear nga kayo eh. Abogado din yun, pero nakakatuwa. Sa amin, may abogado kami, matalino, malapit na sanang makuha kung sino pa. Dahil ando doon na yung mga impormasyon. Kaso, nung dumating kayo, nung pinalitan nyo na yung Senate, ang tawag dito? President, lalong gumulo na. Tanda leche-leche na. Dahil mas pinaniniwala niya, biruin mo, sabihan mo yung mga minority mo na mamatay sa ba tawag dito? Kalimutan ko na eh. Napakawalang galang mo, napakabastos mo pag ganun ka. Wala na to sa katinuan ng ating pamumuno ngayon ng ating presidente. Kung ano-ano na lang kasi mga pinagsasabi niyan eh. No hate sa personal na buhay ha. Kung yung rally na magaganap sa September 21 sasabihin magkanya-kanya lang, bawal yung DDS, bawal yung kakamping, sila-sila lang. Kailangan full force, buong sambayan ng Pilipino walang kulay. Kasi kung lalagyan ng kulay yan, hindi rin magtatagumpay. Sabihin na natin na peaceful yung gagawin nyo. Yung Iglesia ni Cristo pa lang, grabe yung ginawa nila. Pagmamahal po nila sa bayan, kaya nagsama-sama po sila upang manawagan ng kapayapaan. At huwag i-impeach si BP Sara, naaalala nyo yun. Pero anyari, na-impeach pa rin, di ba? Wala, Pilipinas to eh. Kayo pa kaya ngayon, na sa tingin ko mas marami pa rin ng iglesia. Ngayon, kung mas marami, salamat, no? Kung magiging mas marami, sasabayan mo pa ng iglesia, no? Yung dami noon, magiging triple yung dami noon, mas maganda. Yung mga dilawan, mahihirapan. Kasi nga nalilito na sila eh. Pag napabagsak nila si BBBM, ang maupo naman si BP Sara. Ang hirap magiging kakamping ngayon, no? Yung ibang makakakamping na mga matitino, nakakaunawa, marami akong kilala niyan. Pero doon sa mga kakamping na bugok talaga, wala tayong magagawa doon. Okay, maraming salamat po sa inyong palunod. Huwag kakalimutan mag-like.